Sa pagpapatuloy ng aking dokumentaryong Hugas Bulawan matapos ang isang linggo, sa muli kong pagbabalik, isang linggo din silang magsasakripisyo para makahanap ng ginto. Sa muli kong pagbabalik sa kanilang area, may poste na at may ginagamit na silang tinatawag na nari-tari. Ito isang paraan para buhatin ang mabibigat na bato na hindi na kayang buhatin ng mga tao. Ayon sa grupo, mula sa umpisa hanggang sa ika-10 araw, wala pa silang ginto na naibenta. At mula sa isang linggo, 3 araw nilang sinit up o itinayo ang nari-tari na ito. Dahil sa taglay na laki at bigat ng mga bato, hindi ito kayang buhatin ng mga tao mapadalawa man 3 o 4. Kaya gumagamit sila ng muton, nari-tari o malalaking lubid para ilipat at itali ang mga ito at ilipat sa kabilang kalalagyan. Wala na. Patok na lang. Matapos ilipat ang malalaking bato sa itaas, kasunod, ang nasa ibaba naman, kinuha naman ang malalaking bato dahil naroon ang kukunin nilang buhangin na may ginto. Bakit malalim ito? Nahinay pa kala. Oh, narila. Nahinay la. Hey!
mabutan ito. Ako lumigyan ito. Nan! Ano ya? Okay. Mabalik, kita tunggu ito. Hey! Para tuluyang mahila ang malalaking bato na tinalian ng lubid, sila ay gumagamit ng muton. Hindi, mataling yun. Sakit ng Malaking kahoy. kinaputan, lugod na kahoy. Ito, budong dito. Da. At nung matagumpay nilang mailipat ang malalaking bato, isa sa kanilang grupo ay may namataang ginto dito sa ibabaw ng bedrock o palanas. At ang ginawa nila ay ang tinatawag na paglalawag o gumagamit sila ng glass para silipin sa ilalim ng tubig. At makalipas ang ilang minuto, matagumpay nilang nakuha ang putil ng ginto. Matapos ang pagsasakada, nagpatuloy ang kanilang grupo sa pagtatrabaho sa pag-asang madagdagan ang biyaya ng kalupaan. At nung maabot na nila ang bedrock kung saan ito ang hangganan, tumigil na sila sa pagkukuha ng buhangin at ipinagpatuloy ang sunod na proseso. Makalipas ang 3 araw, sakada na ang trabaho. Katulad ng unang pangyayari, para mahanap ang ginto, kailangan nilang hugasan ang mga natirang buhangin. At ang tawag sa kanilang trabaho, dulang. At bago maubos ang buhangin sa dulang, dito makikita kung may mga natirang butil ng ginto. At kung wala, patuloy ang trabaho. Pagsapit ng 14 na araw, ito na ang hangganan ng kanilang trabaho. At kung meron man silang makuha, yun lang ang kanilang ibebenta. At sa loob ng baon na ito, naroon ang maliliit na botel ng ginto na kanilang pinaghirapan sa loob ng mahigit 2 linggo. Tao man. Hindi naman ito yung kasama na doon. At sa huling araw ng kanilang pagtatrabaho, naroon na ang mga maliliit na ginto na bunga ng kanilang pagod sa loob ng 2 linggong pagsasakripisyo. Lapit ko lang. Lagi.
Nung unang linggo, kasagsagan ng kanilang trabaho, nung malaman nilang wala pang biyaya, malungkot at tahimik ang kanilang mga sarili. Ngunit ngayon, ang dating mukha na tahimik, masaya at may ngiting tagumpay. Ayon sa kasaysayan, ang ginto ay nabuo sa kalawakan bago pa man nalikha ang daigdig at napunta ito sa ilalim ng lupa dahil sa paglubog ng mabibigat na metal noong bagong gawa pa ang planeta at daloy ng mainit na likido o hydrothermal fluids sa mga bitak ng bedrock. Ayon sa siyensya, lahat ng ginto sa mundo ay nabuo bilyong taon na ang nakalilipas dahil sa pagsabog ng mga dambuhalang bituin o supernova. At noon, nang magsimulang mabuo ang daigdig, ang mga natitirang alikabok at meteorites sa kalawakan na may dalang ginto ay bumagsak at naging bahagi na ng ating planeta. At karamihan sa mga ginto ay hinuhukay ng mga minero sa ilalim ng lupa dahil ayon sa siyensya, noong bago pa lang ang daigdig, ito ay nag-aapoy at tunaw na putik dahil napakabigat ng ginto. Karamihan nito ay lumubog kasama ang bakal o iron patungo sa pinakagitna o core ng daigdig. At ang mga ginto na natira sa manipis na ibabaw ng mundo o crust ay dinala ng napakainit na tubig at magma na galing sa malalim ng bahagi ng mundo. At ang mainit na likidong ito na may tunaw na ginto o quartz ay sumiksik sa mga bitak ng matitigas na bedrock o bato. Nung lumamig ang likido, namuo ito at naging mga ugat ng ginto o gold veins na nakabaon sa matitigas na bato na hinuhukay ng mga minero ngayon. At yun ang ibiniyaya sa kanila ng mundo. Sa hapon na ito, uuwi silang bit-bit ang ginto. At bakas sa kanilang magalaw, ang saya sa nakuha nilang biyaya. Ayon sa kanila, sa hapon na ito mismo ibebenta ang ginto. Ngunit pagkarating nila sa kanilang tahanan sa barangay, hindi pa pala nagtatapos ang proseso. Akala ko, pagkarating nila, deliver agad ang mga ugat ng ginto. Pagkarating sa kanilang tahanan, pinakuluan ang maliliit na ginto. Ayon sa kanila, kailangan daw pakuluan o idaan sa mainit na tubig o apoy ang maliliit na ginto na ito para ang nakadikit na asugi o mercury sumingaw at mahiwalay sa ginto. Pero ginasugad. May naka-mercury kasi. Na? Naka-mercury. Oo, ano nila na ba ito pa sa ginasugad ito? Para matuyo. Tapos, pag naka-mercury, paglagyan kasi mercury, puti. Oh, may mercury ha? May mercury ito. Yung mga puti na gito tulad niya, no? Yung mga maliliit. Bain ka videohan? Ba daw wanted. Maliban sa mercury, ang malalaking botel ng ginto naman naroon nakasiksik pa ang mga lupa. Kaya kailangan itong gamitan ng matigas na bakal para i-grip at para lumabas ang mga lupa at ibang dumi na nakadikit dito. Okay na?
At bago sumapit ang gabi, i-deliver na nila ang ginto. Kaya isa sa kanilang grupo ay kinuha na sa isang bahay ang ginto kung saan malinis na at handa nang maglakbay patungo sa buyer. Asan yung ano, ginto? Ginto. Yung ginto. Yan ba? Pinutos. Nakabalot lang. Ang liit. Makalipas ang mahigit kalahating oras na biyahe, tinimbang na at binayaran ang kanilang nakuha. Malapit na maggabi nang bumalik kami sa kanilang barangay at doon dala ang kanilang bayad. Ito ay kanilang pinaghati-hatian at ang kanilang gintong nakuha, ang bigat ay nagkalaga ng mahigit 1 gramo. 30 gramo. At ang kanilang ginto ay may bigat na 1.30 grams. At ang bawat gramo ay nagkakahalaga ng 6,000. So matotal, ito ay nabayaran sa halagang 7,380. Ngunit 6 sila na maghahati-hati sa kanilang kinita. Sicilio. At bawat isa ay mayroon lamang 1,230. Kung tutusin, kulang ang kanilang kinita sa 2 linggong kanilang paghihirap sa trabahong palakasan ng katawan. Nagluluto mga ano niya.
Bali, pira ini kaadlaw ngayon sakripisyo. Isang linggo yan. Gabo adto. Una nga pag tikaan pag ni ano, Lunes. Una nga Lunes. Sa mga Lunes, Duha. 2 linggo. Tapos ilan kayo? 7. 6. So magitag ano lang. 1,000. Sa tingin mo, Ang tag-liter. sa tingin, kabat mo, ano mo bahin, maabot nga dahil pagkabiling lahat yung bulawan? Bago pa, abot ko na lang baga kakailangan nun. Pero di nga ni mo, parehin. Kulang ano, kulang. Kulang din talaga. Turay guhin. Sinisira. Ang doktor, adik. Pag abat mo, ano mo, ano, yung 1,200, ano yung mabibili mo dyan? Bugas, tungan sako. Bigas na bigas. Lahat yan. Hindi, pangat maabot yung Bali. sako. Bali yung ano, yung bigas, mga ilang araw yun. Sa kasimana. Tapos, ano yan, panibagong laban na naman sa paghahanap ng ginto. Bagong Isang linggo sakripisyo na naman yan. Oo. bagong laban, bagong buhay. So, ang ginawa ko, kasi nakita ko yung kung gaano kahirap yung sakripisyo nila. Dinagdagan ko na lang. Ako yung namroblema sa kita nila. Kulang na kulang talaga. Grabe, bilib ako sa inyo. Lang good. Ano yung pinakamahirap sa pagbubulawan? Ito, hindi lang. Ang sagot ba to? Oo, ito, sagot ba to? Pag di nakakaagi. Asit pinakamahirap. Meron ba time na mga 1 linggo, 2 linggo, wala talaga nahanap? Minsan pa kalating buwan. Wala. Oo. Paano yan? Yung budget niyo sa sa pamilya. Pag may nautangan, doon na lang muna. Pero pag wala, Paano po kung wala magpautang? maghahanap muna ng ibang para. Basta wala talaga. Pag wala, wala talaga. Hanggang sa muli, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Discoveries, History, Explore, and Document Network. Totoo